Mayang buntag sa tanan. Um, Inhangyo ka mo sa pagtindog para sa atong opening prayer na susaw na ito atong kasing-kasing para sa pagsimba natin. Please open our Bibles. 1 Timothy 3. Second Timothy chapter 3 diay. Second Timothy chapter 3. Pagkaunahan ako sa pagbasa. This know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unfaithful, unholy, Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, envy, unminded, lovers of pleasures more than God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. For all these sort are they which creep into houses, and lead captive silly women and diseases, led away with divers lusts. The 7, never learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as is men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known thy doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yet all that believe godly in Christ Jesus suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the man, atong pagkadunganan ang 17, That the man of God shall may be be perfect, perfect truly furnished unto all good works. all good works. Pagkabalaan sa Ginoo ang pulong na atong ibasa.
mag magkakanta kita o mag-remain kita sa pagtindo. Crown him with many crowns. Ready, sing. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Are coming every anthem strong, for music flooding song. Awake my soul and sing of him who died for thee, and deliverance thy matchless King through all eternity. Crowning the Lord of love, behold his hands and side. Rich ones invisible, love in beauty glorified. The angel in the sky can fully bear that sight. And downward turns his wandering hand, and mystery so bright. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those he came to save. His glories now we see, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit, through him came from yonder glorious throne. All hail Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Break kita. Mag-aadobo kita sa unang tulong. Imana mong alamit nun. May mayaw na mga Diyos. Diyos na naghimo sa amoa, sa tanan Ginoo. You are our Creator, Lord. Ikaw ang labing gamhanan sa tanan. Ikaw, ug ikaw lang gayud Ginoo ang pwede nga simbahon. Lord God, aniya kami karon Ginoo, isipin mo mga kanakan, Lord. Nagkatapok kami Ginoo. Sa tumong Ginoo, ikaw among pagasimbahon, among pagahimayaon, Lord. Lord God, ang among pag-ampo Ginoo, mao gayud ang wisdom, Lord. Tabangin taon kami karon Ginoo, nga gatubang kanimo Lord, nga kung unsa man Ginoo ang gusto nimo nga ipadayag kanamo Lord, pinaagi sa imong mga balaan nga pulong Lord. Unta Lord, matagan mo kami o usa ka kasing-kasing Ginoo nga humble Lord. Nga dawato na Ginoo ang mga pulong Ginoo ang gusto nimo ipadayag kanamo Lord. Tagi kami kasing-kasing Ginoo nga madinawaton. Kaya nasayod man kami Lord,
ikaw lang gayon Ginoo ang maghatag sa amo, Lord, ug paglaom, Lord. Labaw na ang kaluwasan, Lord. Tabangi kami Ginoo, kung aduna may mga makadistract kanamo, Lord, sa among pagpaminaw, sa among pagdawat. Labaw na, Lord, ang mga buluhaton sa gawas, Lord. Nandala in taon kini, Lord. Tabangi kami Ginoo, makaroon og focus, Lord, sa pagsimba kanimo, Lord. Lord God, kung aduna may mga sala, Lord, sa among kasing-kasing, Lord, na makahinder sa amo sa pagsimba kanimo, Lord, ginapangaywan namo kini og basay, Lord. Inyang ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. In His presence, in His presence, there is peace. When you sing the Father's song, you will find such grace, such assurance in the presence of the Lord. Honor me, Lord, with your presence. Balik mo sa tali. Kanta kita another hymn. I am thine, O Lord. Ready? Sing. I am thine, O Lord. I am thine. And it's all I love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Drawing nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Drawing nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look round with a steadfast hope, and my will be lost in time. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to that precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single love, that before thy throne I stand. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross that narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the
Glad to kita sa atong tithes and offering. Atong manggiyon si Brad Robert ikot para sa pagbalik sa tithes and offering. Ginahayog ko mo sa pagtidyo para sa tanggap sa Lord. Ready, say, praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Lord, again, nagpasalamat din kami Ginoo karon na adlaw na ibigatag kanamo. Salamat Lord sa grasya sa kinabuhi na ikaw padayon Ginoo sa pagpaulat kanamo. Salamat man sa kagayunan Ginoo na di na kami kagawasan na maka-express Lord sa mga pagdayig, pagsimba nila kami Ginoo. Salamat gid Lord sa imong kaayo. Sa paman Lord, nagpasalamat kami padayon man Lord sa pagtansa na mo Lord na panginabuhian. Salamat sa mga naglatag na negosyo, sa trabaho Ginoo, sa mga kanangkan. Isang paman Ginoo, nagpasalamat kami na nakabalik man kami Lord sa ikatulong na bahagi, Ginoo sa pagtabang, pagkata Ginoo, kalimayaan Lord, sa mga iglesia Ginoo sa iyo. Nagpasalamat sa kami Lord na ikaw Ginoo nga yung gahatag yung karon, hindi lang Lord sa mga physical na pangangailangan, especially o God sa mga espiritual na bahay natin. Kaya ang ko Ginoo, mag-remind ka namin na kami Lord maghahatag Ginoo na adunay kalimpyo sa mga kasing-kasing, sa mga Ginoong paghatag, magagmay mo madaging butang Lord, na may balik na mo tila kanimo Lord. So, mas Ginoo, limpyo Ginoo, ikaw Ginoo magagawat Ginoo. Tugyan na mo ang tanan, huwag ng pagpasalamat. Amen. So magabalik ka mo sa paglingkod. So magapaminaw kita o special number sa atong card. Kung paghuman sa special number, magapaminaw kita o mensahe na pagdadon ni Pastor Kemuel Sinina o sa pagapaminaw kita sa mensahe tinahanglan, kinasingkasing kayo ang atong pagdawat na atong yung pagkabuhaton kung isa man ang gusto sa Ginoo na ipabuhat sa tuwa.
Hello, mayong hello Mites. Mayong buntag sa tanan. So we praise God no sa makapadayon kita sa pagpangalagad and kanindot nga makita ang mga kabataan nga naga-appeal na no kanta sa choir. And I hope and pray nga magpadayon no sila grow sa Ginoo. Okay, gina-invite. Please open your Bibles to Judges chapter 2 verse 1 to 15. Okay, Judges chapter 2 verse 1 to 15. Na Biblia ka mo dira no? Nindot jod nga dala na to aton nga Biblia no? Sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Para kamo man dira malantaw nyo man no? Ang pulong sang Ginoo. Judges chapter 2 verse 1 to 15. Okay. So pagbasahon ko sunda lang sa inyong mga mata. Judges chapter 2 verse 1 to 15. And an angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I made you to go up out of Egypt, and I brought you unto the land which I swear unto your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. And ye shall make no league with the inhabitants of this land. Ye shall throw down their altars, but ye have not obeyed my voice. Why have ye done this? Wherefore I also said, I will not drive them out from before you, but they shall be as thorns in your hands, sides, and their God shall be a snare unto you. And it came to pass, when the angel of the Lord spake these words unto all the children of Israel, that the people lifted up their voice and wept. And they called the name of that place Bochim, and they sacrificed there unto the Lord. Verse 6. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gaash. And also all that generation were gathered unto their fathers. And there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord, and served Baal and Ashtaroth.
And the anger of the Lord was hot against Israel, and he delivered them into the hands of spoilers that spoiled them, and he sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Verse 15. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. Magampo kita. Ginoo Diyos nga balaan, salamat sa kaning buntagin hatag mo sa amo. Salamat Ginoo sa opportunity nga makatuon sa imo nga pulong. I pray Lord tabangi kami nga masabtan kani nga kamatuoran. Tudloi kami Ginoo nga magpaubos. And I pray Lord ang imo nga balaan nga espiritu ang magtandog sa amon nga kasing-kasing. In Jesus name, Amen. Ang title sang kaning message, The Example That We Impart and the Blessing That We Seek. The example that we impart and the blessing that we seek. Kung maminaw ka karon sa karong balita, malantaw ka sa TV, grabe na jud ang panahon karon, no? Ang nagahimo sa ang krimen nagapabata na og nagapabata, no? Recently nadunggan nato no og grabe na balaan jud sa tibok nga nasod kanang babae nga 19 years old nga gin patay, no, gin kawatan o gin patay, no. Ug ang pinakabata kadto is 14 years old. Tasing kamay mga 14 years old be? Kinsang 14 years old dire? Si Cyrex, explain dad mo Sai? 14. Oh. Ana, no? Cyrex, no? Imagine that, no? Mauna ka bata nagsulod sa balay ug nagsaksak dunggab, no? Imagine that, no? We are in this age nga you start to question ngano man yung mauna, no? And even makita mo man karon ang increasing rate na-share ko namin si una increasing rate sang immorality, especially the proof, especially on younger generations, junior high. Nabasahan ko dire sa isa ka article, insulted dire, the Philippines is facing a concerning rise in HIV/AIDS cases, particularly among young people. HIV cases increasing sa mga batanon. A significant portion of new infections are occurring in the age bracket of 15 to 24 years old. Grabe no? Increasing. Dira sa age sa edad 15 hangtod 24. So tiya diri highlighting a potential youth epidemic. Epidemic na siya. Meaning sa epidemic, widespread na siya, no? This trend is driven by factors like so gapadako ang gapadako. So ti pa jud diri no, January to March of this year 2025, a 500%, grabe no, 5 times spike increase in HIV cases among aged 15 to 24 years old. The most alarming of which the youngest reported, ang pinakabata nga na-report nga na HIV is a 12-year-old. 12 years old? Kinsang 12 years old dire? No? Imagine mo? In the province of Palawan. No? So dire, predominant mode of HIV kanang naka-contract sang AIDS is transmission is sexual contact, no? Having sex. But also has shifted to males having sex with males. So meaning sina homosexuality, no? Di karon gina-promote na sa aton nga surrounding, gina-adjust na ang ginakondisyon nga okay lang ang homosexuality, no? Bayi sa bayi, no? Lesbian, bayot sa bayot, no? It's being normalized, no? Gababata na pabata, even nga himo nilang katawanan ang mga mo nga bagay.
And you start to wonder, where does it, asa nagikan, asa nagsugod ka na? No? One thing for sure is, I would not limit this only to parents, but sa tanan ng mga adults. Kita tanan, no? Kita, those who are in the stage nga adult na o ginalantaw sa mga kabataan. The children, the future generation are looking to our example of what we are doing in our life. Dili lang sa aton nga ginaistorya, kundi sa aton nga personal nga kinabuhi. That's why ang challenge ko karon sa inyo mga igsoon, the commitment to seek God. The commitment to seek God is the greatest example and blessing that you can impart to future generation. Aron nga ma-protect ang aton nga mga kabataan, ang mga future generation sa mga nagkakatabo sa palibot. There must be a commitment to seek God. It should be the greatest example nga makita sa aton. And ang commitment to seek God, dili lang dira, it can be a blessing to the future generation. The commitment to seek God is the greatest example and blessing that you can impart to the future generation. Why? Nga naman, mauni ang susi, Jud. Why? Number 1, God has been faithful to you. Verse 1. Now, God's faithfulness, ang pagkamatinumanon sa Ginoo, ang pagkamatinud-anon sa Ginoo, para sa aton niya kayuhan. God's faithfulness is always for our good. O kung magpalayo kita sa faithfulness ang Ginoo, nagapahayag lang na nga nagapalayo kita sa kaayo sang Ginoo. Na makita mo dira sa verse 1, revealing God's faithfulness to the nation of Israel, why they should seek God, is because first is that He never failed to guide them. Kung makita mo dira sa verse 1, ang Ginoo nag-istorya sa iya, God never failed to guide them paagi sa iya nga pulong. Ang nasod sang Israel, grabe nga panalangin sang Ginoo sa ila. Is because ang ginhatagan sila sang Ginoo sang pulong sang Ginoo. God's command. And God's command is always para sa ilang kayuhan. And also man, ang God's command, ang pulong sang Ginoo, para man sa aton nga kayuhan. Basahan ko diri sa Deuteronomy 10:13. Og magtuman sa iyang mga sugo o mga tulumanon nga gihatag ko kaninyo karong adlaw alang sa inyong kayuhan. Meaning sila, ang commandments ng Ginoo nga naga-guide sa ato, nga nagatudlo sa ato, is always for our good. Not only God was faithful on guiding them pagi sa pulong, but God was faithful on guiding them through His presence sa nasod sang Israel. Paano ging-guide sang Ginoo ang nasod sang Israel sa wilderness? Paano gani mga juniors? Paano ang Ginoo nag-guide sa ila? Sa wilderness? Paggawa sa Egypt? Unsa ang Ginoo na paano nag-guide? Through pillar of fire and pillar of cloud. No? Grabe ang Ginoo, nagpahayag niya ang iyang kaayo sa ila, ang pagka-faithful sang Ginoo, pagi sa pillar of fire, pillar of cloud. God also was faithful to guide them through His messenger. Nagapadala jud ang Ginoo sang mensahero. And even at this time, kung lang taon sa verse 1, it was a special one, kaya ang Ginoo nagpadala sang angel. Imagine that. Grabe, maka-bless sila. Kaya ang Ginoo, faithful sila, ang Ginoo nagpadala sang angel. To speak to them, to guide them. Sa aton nga panahon, sa ila, God never failed to guide them. Even sa aton nga panahon, ang Ginoo wala naga-fail sa pag-guide sa aton. Unsay guide sa Bisaya? Giya. No?
God, wala naga-fail ang Ginoo sa paggiya sa aton kinabuhi. Sa gikan sa bata pa hantud karon na ang pulong sang Ginoo nga naga-guide sa ato. No? Not only that, na ang na ang balaan nga espiritu, na ang iglesia, ang church nga nagatudlo sa ato, naga-guide sa ato. In different ways, God was faithful on guiding us. He never failed to guide us. Wala na fail ang Ginoo. Not only He never failed to guide us, but also, He never failed to be the deliverer. Nalantaan nyo na, balik sa aton nga passage, sa verse 1. Insulti dira sa inyo sa English, I made you to go up out of Egypt and brought you unto the land which I swear unto your father. Ginpagawas ko kamo, ginluwas ko kamo, gindeliver ko kamo, gawas sa Egypt. Nag-uban ako sa inyo sa wilderness. And ginhatag ko sa inyo ang promised land. Sa nasod sang Israel, God never failed. He never failed to be the deliverer to them. Now, always remember mga igsoon sa Ginoo, ginpili sang Ginoo ang nasod sang Israel nga luwason, dili because kay maayo sila. No? Dili because kay dako sila nga nasod. Sa unsa nga rason nga ginpili sang Ginoo ang nasod sang Israel nga luwason sila. Antaon niyo dira sa Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8. So dira, gipili kamo sa Ginoo o gigugma dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang mga katawhan, kay kamo pa man gani ang pinakagamay sa tanan. Gipili niya kamo tungod sa iyang gugma kaninyo o ginatuman niya ang iyang gisaad sa inyong mga katigulangan. Ginpili sila sa Ginoo nga luwason is because of His love. Grabe. Sa aton man, angay sa Israel, God never failed to be our deliverer. John 3:16, ginpahayag dira nga ang Ginoo ginpalangga ya ikaw, ginpalangga ya kita sa bagay ginhatag niya ang iyang bugtong anak si Jesus Christ para sa imo. Makita mo diri maigsoon, He never failed to be the deliverer. And not only that, not only God's faithfulness is built by being, He never failed to guide us, He never failed to be the deliverer, but God's faithfulness is revealed is that because He always keep His promises. Nataon sa verse 1. Sa verse 1 sang Judges, sa last part dira. And I said, sulti sang Ginoo, I will never break my covenant with you. Sa Bisaya pa, miingon ako kaniadto nga dili ko kalimtan ang akong kasabutan kaninyo. Grabe ang Ginoo. God always keeps His promise. So tiada, I will never break my covenant with you. God never fails to keep His promises to the nation of Israel. Kung basahan mo dira sa Joshua 23:14, basahan ko dira, nagsulti diri si Joshua, testimony niya, kung unsay nahuman sa Ginoo sa iya kinabuhi, or sa nation sa Israel, hapit na ako mamatay, nahibalo ka mo, sa tibok ninyong kasing-kasing o gunaw na nga gituman sa Ginoo ang inyong Diyos ang tanang maayong mga butang nga iyang gisaad kaninyo. Wala gayoy bisan usa nga wala natuman. So tidra, God never failed us. He always keeps His promise. Sa aton mga igsoon bilang Kristohanon, kung ikaw nakadawat kay Jesus Christ, one thing that God will keep His promise with you is because sa tion niya ikaw nagtuo kay Jesus, nagdawat kay Jesus bilang imong Lord and Savior, ginhatagan niya ikaw sang buhing paglaom. A living hope.
1 Peter 1:3-5, dayegan ta ang Dios ang ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato na tawo kita pag-usab pinaagi sa pagkabanaw ni Hesukristo. Mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom sa inyo da living hope nga may gitagana ang Dios kanato nga panalundon. Kini nga panalundon atoa sa langit kanunay nga hinlo og matahom og dili gayod mawala. God promised something for us. And He will keep it. He assures us God will never break His promise. The reason why we seek God is because God keeps His promise. And that is the proof of His faithfulness to us. God's faithfulness is always for our good. O kung kita magpalayo sa Ginoo, nagapasabot lang na nga nagapalayo kita sang pinakamaayo para sa ato. And turning away from the greatest blessing, turning away from God means turning away from the greatest blessing nga pwede nato mahatag sa future generation. Kung ang amahan or ginikanan nagapalayo sa Ginoo in spite sang kaayo sang Ginoo, pagka faithful sa Ginoo, what can you expect sa future generation? We are turning away God's greatest blessing to them. Number 2, why we should seek God. Not only God has been faithful to you, but also disobedience forfeits God's grace to you. Now, meaning sang word nga forfeit is to lose, madula, mawala. Now, there's one thing, there's ang ginapasabot ko dire, it's not about God's grace nga sa tion gindawat mo si Jesus, mawala imo ang kaluwasan, dili. Sa tion mo dawat mo Jesus, luwas ka na hangtod sa walay kahangturan. But as we live our Christian life in this world, God has prepared, may naiplano ang Ginoo sa imo kinabuhi. Og nay mga bagay nga gusto niya ipahayag sa imo, o gusto niya i-experience sa imo. O sa imo mga kanakan, sa imo mga future generations. Na gina-prepare ang Ginoo, pero isa ka bagay nga naga-withhold, nagapugong kani, mao ang ato nga disobedience sa Ginoo. What is disobedience? First, it is a disregard of God's loving covenant. Kung lang taong balik sa ato sa verse 1, nagsulti ang Ginoo, I will never break my covenant with you. Dili ko jud tumanon ko ang akon nga promise, dili ko i-break. But one thing, kinsa ang nag-break sang covenant, kita. Parehas dira sa nasod sa Israel, sulti dira nga miingon usab ako nga dili kamo maghimo og kasabutan sa mga tawo ni ining yuta sa ila dira sa mga neighboring nations nga nagasimba sa idols, ayaw kamo mag-uban sa ila. Kundi sakupon nyo sila, gubon nyo ang ilang mga idols, ilang mga altars, pero unsa ginimo, kundi gubon ninyo ang ilang mga halaran. Apan unsay gihimo, apan unsay inyong gihimo, wala ninyo ako tumana. Grabe, no? Wala nila gintuman ang Ginoo. Israel disregard God's loving covenant with them. Gimbaliwala nila ang promise ang Ginoo. Sila ang pag-isa nila ginbaliwala. Imagine mo sa mag-asawa, kamo nag-make kamo sang vow, then ang isa ka side, gimura ginbaliwala lang. How would the other side feel? Unsay bation sang husband kung ibaliwala lang ang promise sang ilang pag-asawahanay? How would God feel nga ginbaliwala sang nasod sang Israel ang promise sang Ginoo sa ila? Sila man unta ang ilang promise sa Ginoo. Kabalo ka mo maigsoon, God has no interest
of having a share sa iya nga sa imo nga gugma sa iya dili gana ng Ginoo nga nay uban ka pa nga higugmaon. Dapat siya lang jud. Wala na sang uban nga ka-share. Isaiah 42 verse 8. So tidri, ako mao ang Ginoo, mao ka na ang akong ngalan. Dili ko ihatag ang akong pasidungog kang bisan kinsa o ang pagdayeg nga alang kanako ngadto sa mga Dios. Dili gana ng Ginoo nga may ka-share siya ngay gugma, ngan ato ngay gugmaon. Kay nga naman, wala na sang uban nga mas faithful sa iya, nga mas maayo sa iya. O wala na sang uban nga naghatag sandako nga promise sa ato. Mao ang Ginoo lang jud. No? Sadly diri, ang nasod ang si Israel, wala nila gintuman. No? They disregard God's loving covenant. Even dira sa Deuteronomy chapter 6, before sila, Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, nagsulti ang Ginoo dira, pamati kamo o katawan sa Israel, o Ginoo nga atong Dios mao lang ang Ginoo. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kalag, o sa tibuok ninyong kusog. O ginsulti dira sa mga sunod nga verse, aside sa sulti nga higugmaon ng Ginoo, kundi nagsulti dira, himo kamo kapaagi nga ang inyong mga kabataan madumduman ini, matandaan, isulat sa inyong mga balay nga naga-remind sa pagigugma sang Ginoo. No? Pero ang ginhimo sang nasod sang Israel, imbes nga himon kana, nagsabay man sila sa uban nga nasod. No? Abi nila, ang way nga masila ang nasod sang Israel, abi nila, ay kita lang diri ang nasod nga nagasimba sa tinuod nga Jehova. Ay basi, og napalibutan kita sa mga nasod nga walay kadlok sa Ginoo. Basi awayon nila kita o mapirdi kita. Ay dapat masabay kita sa ila. Sundo nato nang ilang ginahimo. Para may pinagsamahan. No? Sabay lang, para may pinagsimahan, nakalimot sila kung kinsa naghatag sila sang pagdaog kontra sa ilang mga kaaway. Abi nila, ang way nga maging prosperous o to have a good success, mao nang makisama sa uban nga nasod nga wala nagasimba sa Ginoo. No? The way to prosperity and good success is to seek God. Pero wala na ginimo, no? They disregard God's loving covenant. Not only that, disobedience, it leads to continuous troubles, decay, and destruction. Now, basahin ko na sa Bisaya. Pasensyahan nyo lang, ako niya Bisaya, murag Ilonggo jud ang tono. Mujud na, dili matanggal na. Okay. Verse 3. Busa, sulti edra sang Ginoo. Kay karon, kay wala nyo naman ginguba mga idols, may bilin pa, sulti sang Ginoo. Busa, dili ko sila abugon sa inyong yuta. Dili ko sila pahawaon sa inyong yuta. Mahimo silang sama sa tunok sa inyong agianan. O ang ilang mga Diyos, ang ilang mga Diyos, mahimong litag alang kaninyo. Naunsa din ginapasabot, their sin was their punishment. Ilang taon dira sa English? So verse 3, wherefore I also said, I will not drive them out from before you. Or insulti, sige, mo ninyo gusto, pasagdan ko kamo. Sunda ang inyo gusto. O ang inyo gusto, magadala sang may word ka mga kalaglagan? Ang inyo gusto, magadala sang inyo nga kalaglagan. No? Ginapugos siya ang sarili, sige, himuan nyo gusto. O kana magadala sang pag-antos sa inyo. God allowed them nga mailad sa ilang nga sarili nga gusto. O daw bala nila nga mali, pero kay nindot sa feeling,
gindala, ginpasag sila. Ginpasagdan sila sang Ginoo nga madala sa ila nga gusto. Sige, muna niyo gusto? Sige. No? Paris ka na ba? Lord, masunod ako pero di ko pag-surrender ako niya bisyo sa pag-inom. Sige. Ginapugos mo ang Ginoo. Sige, pasugtan ta. Pag gusto ka sa inom, o ang inom na, ang imo pag-inom, magadala sa imo kagalaglagan o dako nga sakit sa imo sa uli. Sige, pag gusto ka. No? Muna imo gusto? Muna. Magpadayon ka sa pag nga mailad sa imo pagtanaw nga nindot sa imo pagbati. Pero sa tinuod dili maayo sa imo. Pero isman sa mga young people, usab-usab ni maguyab unbeliever. No? Entertain. Sige. Muna gusto niyo? Sige, pasagdan ko kamo sa inyo gusto. Magtuo ka mo nga ni dala ko kamo sa inyo pagilad nga nindot sa inyo pagbati. O feeling nyo God's will na. Sige, pasagdan ko kamo. Kay sa uli, mauna ang magadala sa inyo sa pag-antos. And mauna ang ginsulti sang Ginoo sila, kay dili sila maminaw. Their disobedience leads to their continuous decay, trouble, decay, and destruction. Mauna ang magadala sang kasakit sa inyo sa uli. Sige, pasagdan ko kamo. And sometimes, kita mga Kristohanon, we are like that. No? Siguro, abi nato, tapala nato sang pagsimba, tapala nato aton nga sala sang pag-alagad sa Ginoo, base mabawas-bawasan man ang mga pag-antos nga ihatag sang Ginoo sa ulahi. Dili. Consequences will come until kita maghinulsol o magundang. To seek God is to choose life for yourself and for the future generation. So, tidire sa Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20, medyo maabani, paminawan nyo lang, basahong sa Bisaya, pamati, karong adlawa, papilion ko kamo ni ini, kinabuhi o kamatayon, kauswagan o kalaglagan, gimanduan ko kamo karon sa pagigugma sa Ginoo nga inyong Diyos, sa pagkinabuhi subay sa iyong mga pamaagi, sa pagtuman sa iyong mga sugo o mga tulumanon, aron magkinabuhi kamo og dugay o modagan og panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios dito sa yuta nga inyong sudlon o panag-iyan. Apan kung dili kamo mutuman og mosunod kaniya og mosimba ug mualagad hinon sa ubang mga Diyos, karon pa lang, pasidan-an ko na kamo nga sigurado gayud nga malaglag kamo. Dili kamo magkinabuhi og dugay sa yuta nga inyong sudlon og panag-iyahan dito sa tabok sa Jordan. Verse 19. Karong adlaw, gitawag ko sa pagsaksi ang langit ug ang yuta kung sa asa niining inyong piliyon. Kinabuhi o kamatayon, panalangin o tunglo. Pilihan ninyo ang kinabuhi, aron magkinabuhi kamog dugay apil ang inyong mga kabataan. Sumpay dira, no? Aron nga magdugay, pilihan ninyo ang kinabuhi, aron magkinabuhi kamog dugay apil ang inyong mga kabataan. Higugmaan ninyo ang Ginoong nga inyong Diyos. Tumana ninyo siya o pabilin kamo kaniya kay siya ang inyong kinabuhi. Kung himon ninyo kini, magkinabuhi kamo og dugay dito sa yuta nga iyang gisaad nga ihatag sa inyong mga katigulangan nga sila Abraham, Isaac ug Jacob. Kita niyo mga igsoon? No? When with disobedience, it leads to continuous troubles, decay, and destruction. Ug mao na tabo sa nasod sang Israel, no? Sige, pasagdan sa sang Ginoo. Ug kanang pagpasagdan sang Ginoo sa ila kay gusto man nila kana nagadala sa ila sang daghan nga pag-antos. Number 3, why we should seek God. As an example,
and a blessing for the future generation. Number 3, because of active influence of the world surround us. Active influence of the world surround us. Na nakita karon, we are living in the last days. And describe dira ang last days, perilous, difficult, wicked. And we are living this world in that sa kanang say. And kita mga Kristohanon, dili kita immune sa kana nga impluwensya. Tanan kita maimpluwensyahan jud. So unsay dapat himon, unsay dapat nato masabtan? First, seasonal commitment is not sufficient to preserve us. Musang seasonal, kanang ano ba? Kanang panapanahon lang nga commitment, no? Abot-abot lang. Abot-abot, alabuton. But may naka mo na, no? Seasonal lang, dili consistent. Seasonal commitment on seeking God is not sufficient to preserve us. Nantaon nyo dira ba? Sa verse 4, ginsulti dira, sa napaminawa nila, ang ginsulti sang angel, naghilak sila ug naghinulsol. Then, nagpadayon sila to seek God, pero seasonal lang. Sulti dira sa verse 7, nag-alagad sila sa Ginoo, samtang buhi pa si Joshua. O bisan namatay na si Joshua, nagpadayon gyapon sila sa pag-alagad sa Ginoo, samtang buhi pa ang mga tigdumala sa Israel nga nakakita sa tanang katingalaang buhat nga gihimo sa Ginoo alang sa Israel. So, ang nasod sa Israel, naging maayo sa Ginoo, faithful sa Ginoo, habang buhi pa si Joshua, o ang mga katiguangan nga nakita ang power sang Ginoo. Pero wala ka na nagpadayon. Nantawan niyo sa verse 10. Sa dihang nangamatay na ang mga tao ni adto nga henerasyon, ang nagsunod nga henerasyon wala makaila sa Ginoo ug walay nasaran sa gipanghimo sa Ginoo alang sa Israel. Kasubo, no? Ang mga nagsunod nga henerasyon, mga nagsunod nga mga kabataan nga wala nakaila sa Ginoo, noon say nahuman sang Ginoo, ug unsay nahimo sang Ginoo sa ilang kinabuhi. Imagine that. After the generation of Joshua, o sa mga katiguan ng mga sunod, mga kabataan nga walay kahadlok sa Ginoo. That's why sa kabagay nga ma-learn nato diri mga igsoon sa Ginoo, especially kita nga mga adults, dili kita pwede kakapakumpiyansa sa aton nga pagsunod sa Ginoo. There's no seasonal commitment is not sufficient to preserve us. Dapat na jud nagapadayon kung may tiyon nga nagakadapa, dagma, dapat bangon ug balik dayon. Dili ka nang bangon o hinainay balik atras tatsa banti atras. Dili dapat na there's minadjud nga desisyon. Kaya nga naman, because future generation, sa mga kabataan, it is for them, it is not only sa aton. Kung kita mga adult, wala jud bla, do season na lang, feeling lang. Unsay matabo sa mga future generation? Unsay ilang taon nila? What can you expect for them in the future kung mao kita ni? Pagana-gana lang. On seeking God. And what blessing will they receive? When at the first place sa aton, wala man. Wala kita gana. Siguro maingon mga young people, sa pastor, sa mga mag-asawa, wala na, o sa mga young adult, appeal man mga young people. E nga naman, kung unsa ka man karon, that is an investment of how you will become a father and a mother. Kung paluya-luya ka man sa iyong mga pag-alagad sa Ginoo, what will you expect to become a good father in the future? To be a good mother in the future, kung sa imo habang young people ka pa, wala jud ka serious one.
seasonal commitment is not sufficient to preserve us. Not only that, you start to wonder din, no, ang sunod ngayon ni Rason, wala sila kaila. Matingala ka ba? Kanang, nga nung nga wala ni sila kaila sa Ginoo, isa ka bagay nga ma-learn, isa makita nato diri is intentional discipleship and being a good example is the key. No? Kabalo ka mo sa discipleship? No? Do pareho sa nasa may ara nga illustration niya, pareho sa isa ka bulag nga gihan niya ang isa ka bulag. No? You are guiding. No? So mao makita na, no? Intentional discipleship. Sabi nato ng discipleship pang pastor nga trabaho, mga ginikanan, mga mothers and fathers, ang immediate nyo disciple ang inyo nga kabataan. Dili si pastor. Kamo jud. No? Matingala mo dire, why is there a generation who has not known God and His wonderful works? I believe because at the first place, wala gintudluan about sa Ginoo sa ilang nga balay. Siguro nasalig na sa tapok lang kita dito sa Shiloh, sa tabernacle, dito lang tudluan sa about sa Ginoo. Pag-abot sa balay, wala na. No? Discipleship, leading one person to know God, to grow in God, must start at home. Pareho sa ginsulti ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sa inyo, balay, Jod. Ayaw ko magto kay may young people kita, may AFC kitang iya kayang people, na juniors kita kada Sabado, na mga yung adult kita nga fellowship, naging dependent na kita da. Ang pagtudlo sa mga fellowship na walay pulos kung pag-abot sa balay, dili man makita. It's useless. At the first place at home, there's no intentional desire to really paggiha sa mga kabataan nga makaila o makadlok sa Ginoo. So, tidribid sa Deuteronomy chapter 4, verse 9. Pasaon ko diri sa NLT. But watch out, pagbantay. Be very careful never to forget what you have seen the Lord do for you. Do not let these things escape from your mind as long as you live. And be sure, ayun sumpaya sa uli, and be sure to pass them on to your children and grandchildren. Gwapo, no? Be sure to pass them to your children and grandchildren. So, makita mo dira maigsoon, no? And sadly, kung lantaw nyo sa Book of Judges, wala mo da makita nga ginamit lang ang trabaho sang Levites. Ang trabaho sang Levite, isa ka tribe sa Israel, nga ang ilang trabaho, magtabang sila sa trabaho sa pagsimba. Dili lang ana, kundi lang nga trabaho, pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa uban nga tribo. Pero wala na ginimo, kung basaho mo sa Book of Judges, wala nila ginhimo ang ilang nga trabaho sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. And sadly, wala tao mo gikan sa Judges chapter 1 hangtod sa uli, nagapalala ang kondisyon sa nasod sang Israel. Of course, aside from intentional discipleship, tama ka importante ang being a good example. We adults, we must not only share, teach ang pulong sa Ginoo, kundi kita man mismo, we must be a good example. Your actions are the testimony of your words. Your actions, ato niya ginahimo, are the testimony of our words. Nighttime. Pero dapat isulti ko dyan ni. Istorya na kami sa yung people among topic about relationship, love relationship, no? Ug daghan sila pangutana, no? More sa pangutana sa paguyab sa unbeliever, no? Ay, pastor ti si kanibi kay siya man gamuman na.
Yung siya, suti ko yung people. Mali na, dili. Mali. So, ayaw sunda. Kabalo ka man nga mali, sundon mo pa. No? Mga young adults, kung noon sa mga ginahimo nato, ginalantaw na sa mga young people. Even sa mga ahead. No? But I am thankful nga ma-identify nila nga mali na. Hingon ko, ayaw niya sunda. But this is also a challenge for us. No? Nga unta, dili na mo sab ka na nga cycle. I believe ka mo, you have that greatest desire nga dili na mausab ang kanang pag-antos sa inyong mga kabataan. O kamo nga mga adult, maski wala ka mo kabataan, maingon ka mo, dili tani unta mausab ang kanang mga experience sa mga ginasiran ko sa pulong sa Ginoo. But it should start from our example. Last. Why it should be to seek God, the greatest our example and blessing to the future generation. To seek, the last reason is to secure God's blessings to future generation. To secure God's blessings to future generations. First, verse 12 to 13. To seek God alone preserves you from being deceived by false gods. So, tidra, no? To seek God alone preserves you from being deceived by false gods. Tawag niyo sa verse 12. Makita niyo dira sa verse 12, ang first part, and they forsook the Lord. Kita niyo? Unsay resulta? After they forsook the Lord, and they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and as a result, and followed other gods. Kita niya? Same thought sa verse 13. And they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Meaning sila maigsoon, the moment nga sa aton pagsunod sa Ginoo na ikakompetensya, for sure, mailadyod kita sang kalibutan. Dire makita mo na ikakompetensya ang pagsunod nila sa Ginoo, no? Instead of seeking God alone, aron nga ma-preserve sila of being deceived by false gods, na ikakompetensya, no? Hinay-hinay sila, nagpalayo sa Ginoo o nagsunod sa mga idols. Sa aton kinabuhi, maigsoon sa Ginoo, wala naman kita sang physical idols. But it can be in different forms. It can be money. It can be fame. It can be your wife. No? Idol may mga wife. It can be your husband. It can be your children. It should be to seek God alone. No? Basahan mo dira sa God has called us to love Him with all our heart, with all our soul. O ginsulti ka na sang Ginoo nay rason jud. Kay nga no man, kay kunay uban na dili na all kundi part na lang sa Ginoo, sigurado jud mabira ka jud. Mabira gid kita palayo. Lastly, not only to seek God alone preserves you from being deceived by false gods, but to seek God leads to safety in God's hands. To seek God, the only way for safety and security is not riches, is not fame. Dili, kung unsa man nadawat mo diri sa kalibutan. But the real security is to seek God. Nang taon diri unsay resulta sa ila kinabuhi kay nagtalikod sila sa Ginoo 14 to 15. Tungod sa kasuko sa Ginoo sa Israel, gipasagdan niya sila nga sulungon sa mga tulisan aron kuhaon ang ilang mga kabtangan. Kuha nila.
Dulay na mga kakabtangan. Gipasagdan usab sila sa Ginoo nga mapildi sa kaaway sa ilang palibot ug wala nila napanalipdi ang ilang kaugalingon batok sa mga kaaway. Kani masakit sa verse 15. Kung makig-away sila, ginpapildi sila sa Ginoo. Sumala sa iyang gisulti kanila, hilabihan gayod ang ilang pag-antos. Pero kung basahon mo na sa 15, grabe, sobra nakasakit. Kaya sulti diri, whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil. Grabe, no? The hand of the Lord was against them. Ang pinakasakit nga bagay nga magkontra sa imo kung ang Ginoo na. No? They forsake God. May isa ka verse, no? It is a fearful thing to fall into the hands of the Lord. And mo niya tabo sa nasod sang Israel. Abi nila, ang mga bagay diri sa kalibutan, ang mga pakisama sa mga mga tao nga wala nakaila sa Ginoo is the only way for them to be preserved. Nakalimot sila. No? That their only security, the way to safety is to seek God. Kumusta kita, maigsoon sa Ginoo? No? Na sobra ba sobran ta focus sa mga bagay sa kalibutan. Mao ni ang makasecure sang future sa akon nga kabataan. No? Nalimtan na ang Ginoo. Bahala ng Ginoo. Basta ma-fulfill lang ni kay secured siya diri. Hop. The way to safety is in God's hand. Ang lisod kung naa ka na kontra sa Ginoo. Kamusta kita mga young adult, no? Qualify ng mga young people, adult naman no? May buot naman. Kamusta kita, no? Di kaingon nga mama, papa lang dire. Kita tanan ni ang younger generation gatulok sa aton. No? Ilang taon mo sa palibot, grabe na jud kalisod, no? O kung dili kita seryoso on seeking God in our life, what blessing can we expect from God sa future generation? The commitment to seek God is the greatest example and blessing that you can impart to the future generations. This is a challenge for all of us, no? Mga igsoon sa Ginoo. Protektahan nato. Tabangan nato nga mangin strong ang mga younger generation para sa Ginoo. No? Dili man na para sa imo kayuhan, kundi para sa ilaman. Magampo kita. Lord, we are living in a perilous times. Last days. Maski asa makita na mo, grabe na jud ang kadautan. O kung kami mga Kristohanon, magpaluya-luya sa pagkinabuhi ng Kristohanon, kani maapektuhan ang mga future generations is because even our example ang ilang ginalantaw. O kung dili naon pagseryosohon, diba si dili man nila ma-experience ang blessings nga gikan sa imo kay wala na sila sa imo. Lord, help us, O Lord, to seek you not only seasonal, but always. Naay mga tinuon yung magluya man, naay mga tinuon yung madagma, but Lord, tabangi kami nga magbangon ug magbalik sa imo, maningkamot to really seek you in our life. Because what is at stake is our future generation. Ginoo, salamat sa imo pulong in Jesus' name. Amen.
For our like this. For our last scene, ginahangyo ko kamo sa pagtindog kung ato ang kantahon ni Nahid prayerfully. Ready? Sing. Again, our grace and bargains of love. Many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is gone, making the sorrowing glad. May we a blessing. May we a blessing. Out of my life. May Jesus shine. May we a blessing. Oh, Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell a sweet story of Christ and His love. Tell of His heart to forgive. Others will trust in Him, only you prove. To every moment you live. May we a blessing. May we a blessing. Out of my life. May Jesus shine. May we a blessing. Oh, Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. He was just given to you in your need. As the Master loved you, be to the helpless are ever redeemed. Unto your missions be true. May we a blessing. May we a blessing. Out of my life. May Jesus shine. May we a blessing. Oh, Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Okay? Ginwali ang pulong sa Ginoo. So I would like to remind you this afternoon,
nga gani ang mga ginikanan makabalik ka mo no karon sa hapon para sa aton yung fellowship 3:30 no kay may tuloy follow up ini sa tingwaling no okay God sa mga young people this afternoon you will have your interchurch rally please attend no para man sa aton yung spiritual life tagaan din natin dako ang kulugan sa Diyos no kaghan niya pulong sa ating kinabuhi for a good life. Okay, shall we pray? Our Heavenly Father, the invisible God, yet we believe that you exist. And the proof of this, ang imo creation Ginoo, nga may naadjud nga intelligent being nga naghuman kining tanan nga mga butang. And we praise the Lord again that invisible God became visible pinagi sa persona ni Kristo Jesus nga naghalad sa iya kinabuhi para sa kaluwasan sang amon nga kalag. Salamat Ginoo again for the salvation that we receive. Kini ang amon nga balatyagon, our heart, O God, to glorify and to magnify you, Lord, as long as we live, O God, because you have done to us great and wondrous thing, ang kaluwasan sang amon kalag. That's why we need to continue serving you, Lord, and to worship you, Lord, and to live right sa imo Ginoo in order that we may be able to experience kining mga butang aging saad mo sa amon kinabuhi, the good life. Thank you so much again, of God. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work, to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. And the grace of Christ the risen Son, and the fellowship of God the Spirit, keep our hearts and minds in His love, and to Him be praise for His glorious strength, from the depths of earth to the heights of earth. We declare the name of the Lamb was slain, Christ eternal, the King of peace.